Sa mga bundok at kagubatan ng Lanao del Sur at matapos ang pagpuksa kay Abu Dar na pumalit sa pinuno ng Maute ISIS at pagkaimir ng Southeast Asia, umusbong tol ang isang pangalang halos walang nakapansin sa simula. Hindi siya ang pinakakarismatiko, hindi rin siya ang pinakamaingay o knowledgeable sa katuruan ng kanilang paniniwala, gaya ng mga nagdaang leader. Isa lang siyang mandirigmang marunong maghintay. Habang ang bansa ay abala sa pagbangon ng Marawi, siya naman ay tahimik na nag-ipon ng puwersa at karamihan ay kabataan. Sa bawat batang naliligaw, sa bawat galit na iniwan ng digmaan sa Marawi, may espasyong sinubukan niyang punan. Siya at ang mga batang na-recruit niya ay pawang naglalakad sa kawalan, nagtatago sa radar ng pamahalaan. Malaking hamon din sa gobyerno kung paano sila tuluyang mapupuksa dahil bitbit nila ang susunod na henerasyon ng ekstremismong paniniwala. At ang inilalagay na naman sa frontline ay ang mismong mga bata. Faharuddin Haji Benito Satar, na kilala rin bilang Faharuddin Pumbaya Pangalian. Sa ilang ulat, lumilitaw din ang alias na Jeremy Bantas na konektado sa kanyang angkan. Subalit higit siyang nakilala sa bansag na Abu Zakaria. Nagmula si Abu Zakaria sa isang kilalang pamilyang Moro sa Lanao del Sur. Pamangkin siya ni Alim Abdul Aziz Mimbantas na dating Vice Chairman for Military Affairs ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ang angkang Mimbantas na tinatawag ding Mempantas Clan ay kabilang sa mga pangunahing pamilya sa rehiyon kagaya ng pamilya Maute. Dahil dito, lumaki siyang malapit sa kilusang rebelyon ng MILF na mahigit 3 dekadang nakibaka para sa karapatan ng mga Moro. Ngunit dumating ang taong 2012, panahon ng pagbabago at kapayapaan para sa MILF, at dito nagsimula ang sariling landas ni Abu Zakaria. Noong October 2012, pumayag ang pamunuan ng MILF na lumagda sa isang paunang kasunduang pangkapayapaan sa gobyerno ng Pilipinas. Nais ng kanyang tiyuhin at ng MILF na tumahak sa landas ng autonomy sa pamamagitan ng usapang pangkapayapaan kaysa sa armadong pakikibaka. Subalit salungat ito sa paniniwala ni Abu Zakaria. Sa halip na sumuporta sa layunin ng kapayapaan, pinili niyang kumalas sa MILF at yakapin ang mas radikal na ideolohiya ng Salafi Jihadism. Nagkaroon pa umano ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng kanilang angkan dahil sa desisyong ito ni Abu Zakaria na talikuran ang usapang pangkapayapaan at ipagpatuloy ang armadong paglaban. Matapos kumalas sa MILF, sumapi si Abu Zakaria sa grupong Dawla Islamia o Maute Group na nooy binuo ng magkapatid na Omar at Abdullah Maute. Ang pangkat na ito ay nagigiit ng mas mahigpit na adikain at nanumpa ng katapatan sa ISIS o Islamic State of Iraq and Syria. Dito nagsimula ang pag-angat ni Abu Zakaria bilang isang mandirigmang jihadist na handang gamitin ang dahas upang itaguyod ang kanilang layunin. Hindi nagtagal, nakilala si Abu Zakaria sa loob ng Dawla Islamia dahil sa kanyang tapang at kasanayan sa labanan. Noong February at November 2016, tumulong siya sa paglusob at panandaliang pagkubkob sa kanyang bayang tinubuan, ang Butig, sa lalawigan ng Lanao del Sur. Ang maliit na munisipalidad na ito ay naging unang entablado ng grupo upang ipakita ang puwersa at ideolohiya nila, bagay na nagbigay sa kanila ng pagkilala sa rehiyon at nagbabala sa gobyerno tungkol sa lumalaking banta ng ekstremismo. Sa mga panahong ito, unti-unting nabuo ang reputasyon ni Abu Zakaria bilang isang mabagsik na mandirigma. Kinakatakutan siya ng mga komunidad na naaabot ng impluensya ng Dawla Islamia dahil sa tindi ng karahasang idinulot ng mga aktibidad ng kanilang grupo. Mismo ang mga otoridad ay kinilala siya bilang isang notorious o kilabot na pinuno ng teroristang kilusan. Habang lumalawak ang kanilang kilusan, nasangkot si Abu Zakaria sa iba't ibang paghahanda sa mga pag-atake at recruitment ng mga tauhan. Pinaniniwala ang isa siya sa mga utak ng mga pagpapasabog at pag-atake sa Mindanao noong panahong yon, dahilan upang maipon laban sa kanya ang maraming kasong kriminal. Di kalaunan, mahigit 20 kaso ng murder, kidnapping at iba pang heinous crimes ang naisampa sa iba't ibang hukuman laban kay Abu Zakaria. Taong 2017,
nang yumanig sa buong Pilipinas at maging sa mundo ang isang bakbakang hindi lamang bala laban sa bala kundi paniniwala laban sa paniniwala. Sa pagsiklab ng Marawi Siege noong May 2017, unang beses sa makabagong kasaysayan na isang buong lungsod sa Pilipinas ang sinakop ng mga terorista at naging pangunahing combat zone ng militar. Umabot ng 5 buwan ang bakbakan sa Marawi na itinuturing na pinakamatagal at pinakamatinding urban warfare sa kasaysayan ng Pilipinas mula World War II. Umabot sa libu-libong buhay ang nawala at daang-daang libong sibilyan ang napilitang lumikas sa karatig lugar habang gumuho ang lungsod sa gitna ng mga pambobomba at putukan. Sa huling yugto ng digmaan, October 2017, napaslang ng militar ang mga natitirang pangunahing lider ng mga terorista na sina Isnilon Hapilon at si Omar Maute at nabawi na ng mga tropa ng gobyerno ang kontrol sa Marawi City. Ang bandila ng Pilipinas ay muling iwinagayway sa lungsod na nooy ginawang kuta ng kalaban. Subalit ang tagumpay na ito ay binayaran ng malaking pinsala. Nagkalat ang mga bala sa mga gusali, warak ang mga tahanan, at binalot ng abo at pangamba ang minsang buhay na sentro ng Marawi. Unti-unting nabuwag ang mga paksyon ng teroristang grupong Maute matapos mapatay ang kanilang mga pinuno. Pero matapos ang Marawi Siege, kumalat ang haka-haka na may naitagong malaking yaman ang mga natitirang miyembro ng Dawla Islamia Maute Group. Binanggit sa mga ulat na nakatakas si Uwaida Marahumsar alias Abu Dar sa mga unang linggo ng bakbakan kasama si Abu Zakaria at posibleng bitbit ang umaabot sa mahigit 2 bilyong piso na nakuha umano mula sa pagnakaw sa mga bangko, establishmento at sa mga bahay ng mayayamang residente sa mga unang linggo ng labanan sa loob ng Marawi City at sa mga donasyon umano ng sympathizers mula abroad. Ayon sa mga kwento, ginamit daw ni Abu Dar ang buti na ito upang tustusan ang muling pagbuo ng kanilang puwersa at makahikayat ng panibagong 250 katao na sumapi sa kanilang kilusan. Sa kabila ng mga pagdududa tungkol sa nakaw na yaman, sinikap pa ring bumangon ng nalalabing puwersa ng Maute Group sa pamumuno ni Abu Dar. Si Abu Dar na isa sa mga utak sa paglusob sa Marawi noong 2017 ang itinuturing na humalili bilang pinuno ng Dawla Islamia o Maute ISIS. At siya rin ang itinalaga bilang bagong ISIS Emir nang mapaslang ang Maute Brothers at si Isnilon Hapilon. Si Abu Zakaria naman ang naging kanang kamay ni Abu Dar sa panahong ito. Pinatatag nila ang ugnayan sa iba pang armadong grupo, kabilang na ang ilang paksyon ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na kumalas sa MILF. Taong 2019, naispatan siya ng militar sa Tubaran, Lanao del Sur. Isang maigting na engkwentro ang naganap noong March 14, 2019 kung saan napatay si Abu Dar kasama ang 3 pa niyang kasama. Makalipas ang ilang linggo, kinumpirma ng DNA test ang kanyang pagkakakilanlan. Si Abu Dar nga ang isa sa mga nasawi sa operasyong yon. Sa pagpanaw ni Abu Dar, pansamantalang naging leaderless ang mga nalalabi nilang tauhan. Ang karismatikong pinunong ito ay matagal ding nagtago sa mga kagubatan at kabundukan at nag-recruit ng mga bagong mandirigma bago tuluyang naabot ng sandata ng pamahalaan. Upang punan ang nabakanting trono ng teroristang grupo, dito na papasok si Abu Zakaria at di nagtagal ay kinilala siya ng ISIS bilang bagong emir o pinakamataas na lider ng kanilang kilusan sa Timog Silangang Asya. Gayunpaman, ayon kay Colonel Romeo Browner Jr., malayo ang katangian ni Abu Zakaria kumpara sa kanyang mga sinundan. Hindi siya alim o preacher tulad ni Abu Dar. Isa lang siyang fighter. Ibig sabihin, bagamat handa si Zakaria sa labanan, wala siyang bigat ng karisma at kaalamang panrelihiyo na taglay ni Abu Dar na ginamit noon para manghikayat ng maraming tagasunod. Dahil dito, naging hamon kay Zakaria ang pagpapalakas muli ng kanilang puwersa na ngayoy kakarampot na lamang matapos ang sunod-sunod na dagok sa kanila. Mula sa tinatayang 50 miyembro, bumagsak sa humigit kumulang 20 katao na lang ang nalalabing kasamahan ni Zakaria pagkapaslang kay Abu Dar ayon sa mga estimation ng militar noong panahong yon. Sa mga sumunod na taon, hindi nagmadali si Abu Zakaria na sagupain ang militar. Natuto siyang magtago sa mga liblib na lugar sa Lanao del Sur habang palihim na nagre-recruit at muling nag-iipon ng lakas. Iniwasan niya ang lantad na engkwentro sa tropa ng gobyerno.
Sa halip ay nakatuon umano siya sa pagpapatatag ng kanilang hanay at pagtuturo ng radikal na ideolohiya sa mga bagong kasapi. Karamihan ay mga kabataang madaling maimpluwensyahan. Hanggat maaari, sinigap nilang maging low profile upang hindi makaakit ng malawakang operasyon mula sa AFP. Ngunit sadyang mabigat ang alaala ng Marawi para hayaang makapagpalakas muli ang sinumang nagsusulong ng karahasan. Patuloy ang intelihensya ng militar sa kanilang kilos, naghihintay ng tamang pagkakataon upang sila'y muling mapigilan. March 2022, sa bayan ng Maging, Lanao del Sur. Sa intelligence na nakalap ng army, natunto na naroon ang kuta ng grupo ni Abu Zakaria. Agad naghanda ang militar ng isang malawakang operasyon, kumpleto sa artillery at ground troops upang gulantangin ang mga terorista. Madaling araw ng March 1, umalingaw-ngaw ang putok ng kanyon at baril sa Maging. Nagising ang buong bayan sa ingay ng opensiba laban sa Dawla Islamiyah Maute Group. Matapos ang ilang oras na bakbakan, nagwagi ang puwersa ng gobyerno. Napatay ang ilan sa mga tauhan ni Zakaria at napilitang umurong ang iba pa. Ayon sa ulat, 3 importanteng sub-leader ng grupo ang nalaga sa engkwentrong yon, kabilang ang isang kilalang bomb maker na mula pa umano sa Maguindanao na posibleng miyembro ng kaalyadong BIFF na sumanib sa grupo. Nasamsam din ng militar ang iba't ibang matataas na kalibre ng armas, mga bala, granada, improvised explosive devices o IEDs at ilang itim na bandilang ISIS na nakita sa kampo. Indikasyon na may mga pinaplanong pag-atake sana ang grupo gamit ang mga kagamitang ito. Ang naturang laban sa Maging, ang kauna-unahang malaking sago pa ang kinasangkutan ng grupo ni Zakaria mula nang siya'y maging pinuno at nag-iwan ito ng matinding dagok sa kanilang hanay. Matapos ang Maging encounter, lalo pang lumiit ang mundong ginagalawan ng natitirang mga tauhan ni Abu Zakaria. Napilitan silang lumikas sa kabundukan sa mga hangganan ng bayan ng Butig at Marogong, malapit sa mga dati na rin nilang pinagkutaan noong kasagsagan ng Marawi Siege. Naging palaisipan sa militar kung saan eksaktong nagtatago ang mga terorista sa lawak ng kabundukan ng Lanao, ngunit hindi na sila pinaluwag pa. Pagsapit ng January 2023, ilang batalyon ng sundalo ang idinestino sa Lanao del Sur upang hanapin at ikahon ang grupo ni Zakaria sa ilang sityong pinaghihinalaan nilang kinaroroonan ng mga ito. Sinuyod ng mga scout, rangers at ng iba pang unit ng army ang mga liblib na barangay habang nakikipag-ugnayan din sa lokal na pamahalaan at maging sa mga dating rebeldeng MILF na may impluwensya sa naturang lugar. February 2023, isang insidente ang nagpatunay na desperado pa rin at delikado ang grupo ni Abu Zakaria. Habang pauwi sa kampo ang isang pangkat ng Philippine Marines sa barangay Kabasaran, Marogong, Lanao del Sur, bigla silang inambush ng armadong kalalakihan na pinaniniwalaang tauhan ng Dawla Islamiyah. Sa madugong pananambang na iyon, isang Marine Sergeant ang nasawi at 3 pa niyang kasama ang sugatan. Nakatakas ang mga salarin matapos ang ilang minutong palitan ng putok. Lalo nitong pinatindi ang determinasyon ng militar na tuluyan ng mapuksa ang grupo bago pa sila makapaminsala sa mas maraming sibilyan. Ayon sa mga intelligence report ng army, nasa kalagitnaan ng 50 katao ang kabuuang lakas na natitira sa pangkat ni Abu Zakaria bago sumapit ang May 2023. Dahil sa patuloy na pagtugis at kahirapang magtago ng maraming tao, napilitang hatiin ni Zakaria ang kanyang puwersa sa mas maliliit na grupo, 5 o 10 na kalalakihan upang makaiwas sa malakihang operasyon ng gobyerno. Subalit ang estratehiyang ito ay may kaakibat na panganib. Mas nagiging vulnerable sila sa paisa-isang pagsuko o pagkalipol at mas mahirap hawakan ang kanilang samahan. At di nagtagal, isang pangyayari ang nagpatunay na nahahati na rin maging ang kanilang loob at paninindigan. May 25, 2023, nakipagtulungan ang mismong MILF sa militar upang hulihin ang ilang kasapi ng Dawla Islamiyah sa Barangay Piangologan at Barangay Pabrika. Dito, naaresto nila ang 4 na batang lalaki na kabilang sa grupo ni Abu Zakaria. 2 sa kanila ay edad 18, ang isa ay 16 at ang pinakabata ay 14 anyos lamang. Pawang mga menor de edad na naligaw ng landas at naakit ng grupong terorista. Isa sa mga nahuli o sumuko ay kinilalang si Muhammad Nasif,
18 anyos, na nagsisilbi umanong spokesperson ng grupo ni Zaccaria. Nasamsam sa kanila ang isang M14 rifle, isang M16A1 rifle, isang R4 rifle, isang Springfield rifle, isang 40mm M203 grenade launcher at iba't ibang bala. Nagulantang si Abu Zaccaria at ang kanyang kampo sa balitang ito. Kumambyo ang 4 na kabataang inaasahan sana nilang magiging bagong henerasyon ng mandirigma. Sa halip ay nasa kamay na ngayon ng pamahalaan at MILF. Ilang araw matapos ang pag-aresto, naglabas ng bantang paghihiganti ang kampo ni Zaccaria. Nagbabala sila na bobombahin at liligaligin ang bayan ng Marogong kung hindi pa kakawala ng 4 na miyembro nila o kung ipapasa ang mga ito sa AFP. Saging kanan, maabon sa Maranao. Saging kaya Marugong kakatko na taman sa military, taman sa pulis, taman sa Maranao, taman sa Imay, Lumaganap ang mensaheng ito sa lugar na nagdulot ng matinding takot sa mga residente. Alaala pa rin ng mga taga Marogong ang sinapit ng Marawi at ayaw nilang matulad ang kanilang bayan sa trahedyang yun. Dahil sa bantang ito, agad na isinailalim sa high alert status ang buong bayan ng Marogong. Mismong ang pamunuan ng MILF sa lugar, katuwang ang lokal na pulisya at militar, ang nagpasya na ilikas muna ang mga sibilyan bilang pag-iingat. Sa loob lamang ng ilang oras, may 3,000 hanggang 4,000 residente ang nagsilikas patungo sa mga kalapit na lugar upang makaiwas sa posibleng pag-atake. Halos nagmistulang ghost town ang Marogong ng gabing yon ng May 27. Tanging mga armado at ilang opisyal ang naiwan, nagbabantay sa posibleng pagganti ng mga tauhan ni Zaccaria. Sa panig ng militar, hindi nila hahayaang mauwi sa pagkilos ang pagbabanta ng teroristang grupo. Naglatag sila ng decisive operation upang sabayang tugisin ang iba't ibang subgroup ni Zaccaria na nagkakanya-kanya matapos mahati ang kanilang puwersa. May 31, 2023, dalawang magkasunod na engkwentro ang sumiklab sa dalawang magkaibang liblib na lugar sa Marogong. Sa unang sagupaan, napatay ang dalawang sub-leader ng Dawla Islamia, habang sa ikalawang engkwentro ay 2 pang pinuno ng grupo ang nalagas. Kabuuang 4 na matataas na tauhan ang napaslang sa araw na yon. Sa kasamaang palad, isang sundalo rin ang nagbuwis ng buhay sa gitna ng bakbakan at 3 ang sugatan. Matapos ang putukan, napasa kamay ng militar ang sari-saring armas at bomba mula sa kampo ng mga terorista. May mga matataas na kalibre ng baril, granada, IEDs at iba't ibang bala at magazine ang narecover. At may na-rescue ring 2 menor de edad at 1 babae. Masasabing sa araw na yon ng May 31 na panghinaan ng malubha ang pangkat ni Zaccaria. Nahubaran sila ng ilang susi nilang tauhan at ng mga kagamitang pandigma. Pagkatapos ng engkwentro, humupa ang takot sa Marogong. Nabalot man ng tensyon, ngayon ay unti-unti nang nakabalik ang mga lumikas na residente sa kanilang mga tahanan. Maging ang pamunuan ng MILF at AFP ay nagbigay assurance na kontrolado na ang sitwasyon. Ang natitirang maliit na grupo ng Dawla Islamia ay napaurong na lamang sa lalong mas malalayong kanayunan. Samantala, si Abu Zaccaria mismo at ang iilang natitirang core members niya, kabilang si Johari Sandab alias Abu Mursid na kanyang pinagkakatiwalaang tagapamahala sa pananalapi at supply, ay napaulat na tumakas patungo sa mismong lungsod ng Marawi. Ironical man, pinili ng leader ng teroristang grupo na magtago sa lungsod na winasak ng kanilang ideolohiya 6 na taon nang nakalilipas. Marahil naisip ni Zaccaria na sa Marawi City na matao at may ilang lugar pang hindi na isa sa ayos ay makalulusot sila at makapagtatago. Umupa umano ng apartment si Zaccaria at Abu Mursid sa Barangay Bangon, Marawi. Tahimik na nakihalo sa mga sibilyang Maranao at kunwaring mga ordinaryong residente roon. Ngunit kung akala nila ay kakampi nila ang takot ng taong bayan, nagkamali sila. Hindi na muling papayag ang mga Maranao na mailagay sa panganib ang kanilang lungsod. Ngayon, halos 2 linggo lamang makalipas ang kanilang pagtago sa Marawi, natunto ng mga otoridad ang kinaroroonan ni Abu Zaccaria sa tulong ng mga impormanteng residente ng Marawi. Nasawang-sawa na sa presensya ng terorismo sa kanilang komunidad. May ilang sibilyan na nakatunog at nagbigay alam sa militar sa presensya ng mga armadong tao sa kanilang lugar. Ayon sa ulat, napansin ng ilang kapitbahay na may kakaibang mga lalaking hindi taga roon na umuupa sa 2 apartment kasama ang kanilang quote-unquote pamilya.
Ang isa ay mag-ina na kararating lang at may mga anak, ang isa pa ay kunwaring magkapatid na babae. Ang paggalaw ng di kilalang mga tao at ang kutob ng mga residente ay agad na iniulat sa mga sundalo at pulis. Dahil dito, naghanda ang Philippine Army o 103rd Infantry Brigade at Philippine National Police o PRO BAR ng isang joint law enforcement operation upang arestuhin sina Abu Zakaria at Abu Mursid. Seryoso ang kanilang mga kasong nakabinbin, kaya may mga nakahandang warrant of arrest laban sa kanila. Inilatag ng maingat ang plano, sisikapin ang pinakamaayos na pag-aresto upang maiwasan ang anumang collateral damage sa sibilyan. Itinaon ang pagsalakay sa ganap na 1:30 ng madaling araw ng June 14, 2023 habang tulog ang karamihan at kaunti ang taong nasa labas upang limitado ang posibleng madamay. Mahigit 100 tauhan ng otoridad mula sa iba't ibang unit ang kumilos at pinalibutan ang lugar. Tahimik nilang pinalibutan ang mga target. Sa unay balak sanang kumatok ng mga otoridad at hikayatin ang mapayapang pagsuko sa mga terorista. Nag-anunsyo pa umano ang mga otoridad sa kalapit na moske loudspeaker na nagbabala sa publiko na manatili sa loob ng bahay dahil may operasyon lang sandali. Ngunit hindi sumagot sina Abu Zakaria. Sa halip na sumuko, pinili niyang manlaban. Walang ano-ano'y biglang pinaulanan ng bala ang tropa mula sa loob ng inuupahang apartment. Tanda na handa sa bakbakan ang terorista. Gumanti ng putok ang mga sundalo at pulis. Umugong ang mga putok ng baril habang mabilis na inilikas ng assault team ang ilang babae at batang nasa loob ng target na bahay upang hindi sila madamay. Ilang saglit pa, mula sa bintana ng tinutuluyan ni Zakaria ay may inihagis na bagay. Isang 60mm mortar shell at 2 granada ang pinakawala ng nagtatagong terorista patungo sa direksyon ng mga rumaraketang tropa ng gobyerno na yumanig sa kapaligiran at bahagyang nakasugat sa isang scout ranger. Matindi ang palitan ng putok. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng nakakabinging putukan at pagsabog na muling nagpaalala sa mga residente ng mapait na alaala ng Marawi Siege. Tumagal ng humigit kumulang 10 minuto ang sagupaan, pero para sa iba ay parang napakahabang sandali yun. Nang tuluyang humupa ang putukan at masecure ang paligid, tumambad sa mga operatiba ang katawan ni Abu Zakaria. Wala ng buhay, tadtad ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan at sa ulo. Na-recover sa lugar ang 2 niyang M16 rifle, gayon din ang ilang granada at IED. Sa clearing and follow-up operation ng ikalawang target na bahay, dakong 6:00 ng umaga, natagpuan din ang bangkay ni Abu Mursid sa lugar matapos din itong manlaban sa mga otoridad. Sa kabutihang palad, walang nasawing sibilyan at tropa sa operasyon at isa lang ang bahagyang nasugatan sa hanay ng militar. Tagumpay na naisagawa ang misyon na neutralisahin ang pinakamataas na lider ng teroristang grupo sa bansa. Ang pagbagsak ni Abu Zakaria at Abu Mursid ay mabilis na kumalat sa balita, hindi lamang sa Lanao kundi sa buong Pilipinas. Opisyal na kinumpirma ng AFP at PNP na neutralize na ang tinaguriang emir ng ISIS Dawla Islamiyya sa Pilipinas. Sa loob ng 6 na taon mula nang sumiklab ang krisis sa Marawi, ngayon lamang muling naipatumba ang isa na namang big fish sa mundo ng terorismo sa Mindanao. Matapos ang matagumpay na operasyon, pinuri ng mga opisyal ang kooperasyon ng mga lokal na residente. Inihayag ni Governor Mamintal Adyong Jr. ng Lanao del Sur na naging susi ang tulong ng taong bayan upang matuldukan ang pananatili ni Abu Zakaria sa kanilang lugar. Nagbigay pugay din ang militar sa pagtutulungan ng AFP at PNP na sa pagkakataong yon ay maingat na naisakatuparan ang misyon nang walang nadamay na sibilyan at minimal ang sariling casualty. Ang pagbagsak ni Abu Zakaria ay nagmarka ng katapusan ng isang madilim na kabanata para sa Dawla Islamiyya sa Lanao del Sur. Sa kanyang pagkamatay, nawala ng pinuno ang grupo at lalo pang humina ang natitirang puwersa nito. Ayon sa militar, ang mga naiwang kasapi ng Dawla Islamiyya sa lugar ay isa na lamang pangkat ng mga nalalabing miyembro na kadalasan ay kabataan at ngayon nagkakawatak-watak na sa pagtakas. Kung mayroon mang sanang susunod na emir mula sa kanilang hanay, ay malamang na si Abu Mursid yon. Subalit kasama rin siyang nalipol sa operasyon. Sa kawalan ng pinuno at mga sub-leader, wala nang nagmamando sa kanila. Kanya-kanya na umano sila ngayon ng diskarte upang makaligtas o makatago sa radar ng gobyerno. Sa kabila ng tagumpay na ito, nananatiling mapagmatsyag ang pamahalaan.
nagpapatuloy ang mga pagsisikap na hikayatin ang pagsuko ng mga natitirang kasapi ng Daula Islamia sa pamamagitan ng pag-abot sa kanila sa mapayapang paraan. Mismong si Major General Roy Galido ng Western Mindanao Command ay nanawagan sa mga remnants na isuko na ang armas at mamuhay ng payapa kasama ang kanilang pamilya kaysa magtago sa mga kagubatan. May mga programa ang gobyerno tulad ng Project Sindaw sa Lanao na handang tumulong sa rehabilitasyon at reintegration ng mga naligaw ng landas na kabataan pabalik sa lipunan. Para sa militar, hindi layunin ang pumatay kundi ang panatilihin ang kapayapaan. Hanggat maaari, mas nais nilang matigil ang karahasan nang walang dugong dumanak. Ayaw man nila ng karahasan, kinailangan nilang gamitin ang dahas laban sa dahas upang tuldukan ang banta ng terorismo. Sa inyong opinyon tol, naniniwala ka bang wala ng susunod na pinuno ang Daula Islamia o Maute ISIS? At ano ang warning signs na dapat bantayan ng pamilya o barkada kapag may kabataang unti-unting nararadicalize? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.